May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala. Ano ba ang mga karapatan tungkol sa right of way? Ang easement ay isang uri ng pasanin ng isang immovable property. Karaniwan ay lupa na hindi pwedeng ilipat yung lupa. Yung lupa mo, yung buhangin, pwedeng hakutin. Pero yung lupain mo, hindi pwedeng ilipat ng lugar yan. Para sa kapakanan ng isa pang immovable na pag-aari ng ibang tao. Ang isang easement ay maaari na ito ay pakinabangan ng publiko o ng nakararami o ng pribadong tao. Ang immovable kung saan ang easement ay itatatag ay tinatawag na servient estate. Dominant estate naman ang tawag sa immovable kung saan magiging pabor ang easement na itatatag. Ang karapatan na mabigyan ng road right-of-way ay nakapaloob po sa Article 649 ng ating New Civil Code kung saan nakasaad ang mga sumusunod. The owner or any person who by virtue of a real right may cultivate or use any immovable which is surrounded by other immovables pertaining to other persons and without adequate outlet to a public highway, is entitled to demand a right-of-way through the neighboring estates after payment of the proper indemnity. Ayon sa nasabing batas, ang isang pag-aaring immovable ay maaaring pinaiikutan ng ibang immovable na pag-aari ng ibang tao at wala pong madaanan patungo sa highway o sa daan na pwedeng daanan ng mga sasakyan ay may karapatang humingi ng right of way doon sa immovable na nakakaharang pagkatapos na makabayad ng kaukulang bayad pinsala. Ang bayad pinsala ay ang halaga ng parte ng lupa na gagamitin at kapinsalaan na magiging dulot sa paggamit nito. Kung tuloy-tuloy ang paggamit at permanente ang ilalagay na daanan o right-of-way. Gayunpaman, ang right-of-way ay dapat na panatilihin sa isang punto na pinakakakaunti ang pinsala sa servient estate. Sa kabilang banda, kung ang isang kapiraso ng lupa na nakamtan sa pamamagitan ng pagbili, pakikipagpalit, o pagbabahagi, subdivision, ay napapaligiran ng ibang lupain na nagbenta, nagpalit o nagbahagi, siya ay inuobliga ng batas na magbigay ng right of way nang walang bayad pinsala. Sa taong 2008 na kaso na ang pamagat ay Quintanilla versus Abangan na isinulat ni Honorable Associate Justice Eduardo Natura. Sinabi po ng Korte Suprema na to be entitled to an easement of right-of-way, the following requisites should be met. 1. The dominant estate is surrounded by other immovables and has no adequate outlet to a public highway. 2. There is payment of proper indemnity. 3. The isolation is not due to the acts of the proprietor of the dominant estate. And 4. The right-of-way claimed is at the point least prejudicial to the servient estate, and insofar as consistent with this rule, where the distance from the dominant estate to a public highway may be the shortest. Kapag naman ang isang tao ay nagsampa ng petisyon para sa easement of right-of-way, kinakailangan niyang patunayan sa hukuman ang 4 na requisites na ito. Marapat din na ang road right-of-way ay ang magdudulot ng pinakamaliit na abala sa may-ari ng lupang hinihingan ng right-of-way. Kailangang hilingin din ang karapatan na magkaroon ng right-of-way. Gayunpaman, mas maiging pag-usapan na maayos at paupo ang usaping ito ng mga may-ari ng mga lupang naapektuhan. Huwag po kayong mag-away-away at magpalitan ng masasakit na salita. Merong barangay na pwede kayong puntahan. Kung kayo ay biglang masasaraduhan at wala nang dadaanan,
patungo sa highway. Kung sakaling hindi magkasundo ang mga partido, ang pagsasamba ng petisyon sa husgado ang tanging paraan upang magamit ang karapatang ito. Kayo naman, kung kayo ay may-ari ng lupa na nakakaharang sa daanan ng nasa likod, pag-isipin nyo, kapag tayo namatay, wala tayong mababaon kahit isang kutsarang lupa. Kaya mabuting bigyan natin sila ng right of way patungo sa highway. Yun pala! At ito po ang ating hashtag #PalaKnows. Manood, magtanong, para matuto! Legal advice.